أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. Ang lahat ng papuri, pasasalamat ay naukol lamang sa Allah subhanahu wa ta'ala, ang Panginoon ng sanlibutan. Nawa ay kanyang habag, pagpapalat, kapayapaan ay mapa sa kanyang huling propeta, si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sa kanyang pamilya at kasamahan at sa sinumang tumahak sa kanyang landas hanggang sa huling araw. Sa maikling oras na ito ay isang paksa patungkol sa alituntunin ng udhiya at ang kainaman nito. Alituntunin ng udhiya at ang kainaman nito. Ang udhiya, ito yung tawag sa kinakatay sa ikasampung araw ng Dhul Hijjah pagkatapos ng Salatu Idul Adha hanggang sa Ayyam Tashrik o ika-11, 12 at 13 na araw ng Dhul Hijjah. Ang tawag dito sa kinakatay na to ay udhiya. Ito ay ginagawa bilang isang mabuting gawain, pag-aalay sa Allah subhanahu wa ta'ala mula sa mga piling uri ng hayop tulad ng kambing, tupa, baka, kamilyo at ang pangakauri nito. Ang tawag doon ay udhiya. So ito ay kabilang sa kadahilanan kung bakit ito ginagawa. Ito ay pagbuhay sa sunna na ginawa ni Propeta Abraham alayhi salatu wassalam, nang ialay niya ang kanyang anak na si Ismail bilang pagsunod sa Allah subhanahu wa ta'ala. So every year na ang mga Muslim ay nag-aalay, binabalik tanaw nila ang ginawang pagsasakripisyo ni Propeta Abraham sa kanyang anak na si Allahu subhanahu wa ta'ala. So ang pagsasagawa ng udhiya ay merong iba't ibang uri ng hatol ayon sa ating mga ulama. So ito ay hinatulan ng ilan bilang sunnah. Sunnah ibig sabihin ito ay kaaya-ayang gawain na ginawa ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, alinsunod sa ginawa ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. At ang ilan sa mga dalil nila patungkol dito ay ginawa ito ng mga sahaba ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, katulad nila Abu Bakar at nila Omar, at hindi nila ito ginawa taon-taon. Hindi nila ito ginawa taon-taon. Ayon sa ilang ulat ay ginawa nila ito minsan sa 2 taon o sa mga sumunod pa na mga taon. So ang pangalawang opinion ng mga ulama ay ito ay obligado. Obligado pero sa merong kakayahan. Sabihin kapag wala kang kakayahan, hindi obligado sa'yo. Pero pag meron kang kakayahan, ay ito ay obligado sa'yo. Kabilang sa mga umatol o umayag o umayon sa opinion na to ay Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah at ganun din kay Imam Ahmad Ibn Hanbal, na kung saan ay itinuring nila na ang pagsasagawa ng udhiya ay isang gawaing obligado sa isang Muslim at merong kakayahan na gawin ito taon-taon. At kabilang sa kanilang mga dalil o patunay ay ang kanilang sinabi na ang Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay hindi niya ito
pinalampas sa bawat taon na nangyayari ang Salatul Idul Adha, kung saan ang Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay ginawa niya ito ng walang patid sa loob ng 10 taon. Siya ay nag-aalay at kasama sa kanyang iniaalay o kasama sa kanyang intensyon ay ang kanyang pamilya at ang pangkalahatang mga Muslim. Sabihin sa lahat ng umma niya ay ipinapasok niya sa intensyon, bagamat siya ang nag-alay, ay ipinapasok niya ang kanyang pamilya at ang kanyang umma sa lahat ng intensyon niya sa ginagawa niyang itong udhiya para sa Allah subhanahu wa ta'ala. Sabi ni Sheikh Muhammad ibn Salih al-Uthaymin, ang paghatol ng wajib ay ang pinakamalapit na sagot sa hatol ng pag-aalay ng udhiya kada Yawmul Eid, Idul Adha, pero sa may kakayahan lamang. Sabihin kung ang isang tao may sobra-sobra sa kanyang salapi at kayamanan, kaya niyang mag-alay sa araw ng Eid, ayon sa kanya ay obligado itong gawin. O kaya naman ay obligado siyang mag-alay. Pero kung hindi mo kaya o wala tayong kakayahan, o kaya meron pa tayong mga utang na dapat bayaran, ay ayon sa kanya, hindi obligado sa iyo ang mag-alay ng udhiya sa araw ng Eid. Bagkus ang obligado sa iyo ay bayaran pa ang utang kung saan ikaw ay nakautang. Ganun pa man ay, ito ay hindi pa papabigat sa umma ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bagkus para sa mga nakakaluwag at may kakayahan financially na mag-alay, dahil ito ay isang gawaing kaaya-aya sa Allah subhanahu wa ta'ala at napapanahong ibada sa takda nitong oras. Sabihin, ang pag-aalay sa araw ng Eid ay pinakatumpak na oras at pagkakataon para gawin yung ibada na yon, kumpara kung ito ay gagawin sa ibang mga araw. Pinakamainam nito ay gawin sa araw ng Eid. So ano-ano ang mga kondisyon sa pagsasagawa ng udhiya o yung mga iaalay ng mga hayop? Ano yung dapat na isaalang-alang ng isang taong mag-aalay? Unang-una ay dapat ito ay napapaloob sa mga piling, uri at pangkat lamang ng mga hayop. Ito ay ang kamelyo at ang baka o ang tupa o ang kambing. Tupa o kambing o kaya naman ay baka o kamelyo. So hindi po pwede ang ibang uri ng hayop na maliban sa mga binanggit. Halimbawa kung meron kang elepante, hindi yun pwedeng ialay. Ito ay dapat alinsunod doon sa specific na hayop ng mga binanggit. So kung meron kang maraming manok, hindi rin naman to pwedeng ialay. Kung marami kang pabo, hindi rin to pwedeng ialay. So anong ialay? Ito ay kamelyo, o kaya naman ay baka, o kaya naman ay tupa, o kaya naman ay kambing. So pangalawa ay kailangan ito ay nasa 8 gulang. 8 gulang ang iaalay base sa itinuro ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ano-ano ba yung mga 8 gulang ng mga hayop na iaalay? Unang-una ang kamelyo, ito ay mayroong 5 taong gulang, at least 5 taong gulang. Sa baka, 2 taong gulang. Sa kambing naman ay 1 taong gulang, at sa tupa ay at least 6 na. Sa kambing ay 1 taong gulang, sa tupa ay at least ay 6 na buwang gulang. So bakit 6 na buwan sa tupa, 1 taon sa kambing? Kasi ang tupa na 6 na buwang gulang ay mas malaman kumpara sa kambing na 6 na buwang gulang. So mas malaman ang tupa kumpara sa kambing. Kaya ang kambing ay pinapaabot ng 1 taon kumpara sa tupa na pwede na ang 6 na
na buwan. Pangatlo ay, ito ay nararapat na ligtas mula sa anumang uri ng kapintasan. Ligtas mula sa anumang uri ng kapintasan. Ibig sabihin, ang iaalay natin na hayop, dahil gagawa tayo ng gawaing ibada, ang iaalay natin na hayop ay walang kapintasan. Ibig sabihin, yung mga lantad na kapintasan, iiwasan natin itong ialay. Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sinabi niya na Inna Allah yuhibbu idha amila ahadukum amalan ayutskinahu. Tunay na si Allah ay minamahal niya kapag kayo ay gagawa ng gawain, pagbutihin. Sabihin, ibibigay mo yung the best sa iyong ibada na gagawin. Lalo na ito ay isang beses sa isang taon, mainam na piliin mo yung pinaka mainam. Ang ilan sa mga sahaba gumagastos pa ng salapi para sa mas mataba, mas malaman, mas malaking uri ng hayop na iaalay. Hindi lang yung okay na yan, hindi lang ganun. Hindi lang okay na yan, sapat na yan, basta may ialay ay okay na. So sa kanila ay pipiliin nila yung mas pinaglaanan ng effort ng salapi, mas malaki, mas malaman, dahil ito ay iaalay sa Allah subhanahu wa ta'ala. So ang mga uri ng mga hayop na binanggit ay kailangan ligtas mula sa anumang uri ng kapintasan. Ibig sabihin, hindi siya bansot, hindi siya lantad na pilay, hindi naman siya sakiting mahina, at hindi siya bulag, o kaya naman ay may sira yung isang mata. So ito ay iniiwasang ialay. Bakit iniiwasang ialay? Kasi ang pag-aalay ay isang gawaing napakalaking gantimpala sa Allah, at gawin natin ito sa pinakamainam na paraan ng pag-aalay. Kahit iwasan natin yung payat, bansot, sakitin, mahina, o kaya naman ay may diferensya ang ilang parte ng kanyang mga katawan. May sakit, may galis, o basag ang panga, o ano pa man ay, ito ay iniiwasang ialay. Iniiwasang ialay. Kahit kung tayo ay mag-aalay, kailangan ay siguraduhin natin yung edad. Wasto baga ang edad na ialay natin na hayop. At pangalawa ay ma-check natin ito, yung katawan niya, sa buong katawan ay i-check natin. Hindi po pwedeng bibili tayo tapos okay na yan, basta malaki yung kambing, okay na. Mga ganung mga bagay, basta malaki yung baka, okay na. So dapat ay nasa wastong gulang at nasa ligtas mula sa anumang uri ng sakit na meron, o ano pa mang lantad na makikita sa kanya na hindi kaaya-aya. So pangapat, dapat ito ay ialay sa wastong oras. Wastong oras sa wastong araw. Ibig sabihin, kakatay ng mga alay sa araw ng Eid pagkatapos ng sala. Pagkatapos ng sala. Pwede ba natin itong katayin sa araw ng Eid before ang sala? Kapag ginawa mo ito ay hindi ito matatawag na alay. Hindi ito matatawag na alay. Sabi ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam mula sa hadith ni Anas ibn Malik na iniulat ni Imam al-Bukhari, "Man daha qabla as-salah fa innama dabaha li nafsihi." Sino man ang mag-alay bago ang sala ng Idul Adha, siya ay nag-alay o ginawa niya yon para sa kanyang sarili. "Wa man dabaha ba'da as-salah faqad tamma nusukahu wa asaba sunnatal muslimin." At sino man ang mag-alay pagkatapos ng sala, ibig sabihin salatul Idul Adha, ay nagawa niya yung tamang pag-alay at nagawa niya ang sunna ng mga Muslim. So pag-iingatan natin, kapag ang isang hayop ay iaalay o naka-intensyon para ialay. Halimbawa, may nagbigay sa atin ng baka. Bro, ito ay alay, udhiya. Alay ito, udhiya. So, maintindihan natin doon, hindi ito pwedeng katayin sa gabi ng Eid para ipakain sa mga tao sa oras ng pagkatapos ng sala ng Eid. Hindi yun po pwede.
Kasi ito ay alay, so ibig sabihin kakatayin nito after ng sala. So kung may nabigay sa atin ng hayop at sinabi niya na yung kambing na to ay alay, so ikaw nang bahala kung sinong pagbibigyan mo, kakatayin natin ito sa after ng sala. Hindi pwede sa gabi na kinabukasan Eid, tapos kakatayin, niluluto, ipapakain sa mga tao after ng sala. Hindi yon po pwede. Bakit hindi po pwede? Kasi hindi na sa katuparan ang layunin kung bakit siya ibinigay, at ito ay binigay upang gawing alay pagkatapos ng sala. Sa ibang hadith na iniulat ni Imam Muslim mula sa hadith ni Barra ibn Azib radiyallahu an, sabi niya, nagkhutbah sa amin ang propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa araw ng Eid at kanyang sinabi, la yadbahanna ahadun hatta yusalliya. Sabi ni propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, at wag na magtakatay ang isa sa inyo hanggat sa hindi nakapagtatayo ng pagdarasal. So malinaw sa mga hadith na to na ang alay ay dapat ialay pagkatapos ng sala at hindi bago ang sala. Ito ay ialay bago ang sala. Ilan sa mga lituntuning napapaloob sa udhiya, o ilan sa mga lituntuning napapaloob sa udhiya. So unang-una, sino man ang nais mag-alay sa araw ng Eid at nakapag-intensyon siya o meron siyang kakayahang mag-alay, meron siyang salapi na hawak o hayop na handang ialay at pumasok na ang buwan ng Dhul-Hijjah, ay kailangan ay iwasan niya ang mga maaring dapat na iwasan, tulad ng pagputol ng kuko, pagbunot ng buhok at pagputol ng buhok sa anumang parte ng katawan, hanggang sa ialay niya ang kanyang alay o hanggang sa matapos ang kanyang pag-aalay. Ayon sa mga ulama, ito ay paghahalin tulad sa kalagayan ng isang taong nasa kalagayan ng ihram. Ibig sabihin, parang paghahalin tulad sa kalagayan ng tao na nasa Makkah na nagsasagawa ng Hajj, na kung saan ay ialay nilang kanilang alay sa ika-10 araw ng Dhul-Hijjah pagkatapos nilang magbato sa Jamarat. Pagkatapos sila magbato ay kakalbuin nilang kanilang sarili doon, pagkatapos nun ay kakatayin nilang kanilang alay, pagkatapos nun ay kakalbuin na nilang kanilang sarili sa mga kalalakihan. So ang isang Muslim na nag-intensyon, naglayon siya o may layunin siyang mag-alay sa araw ng Eidul Adha sa ika-10 araw ng Dhul-Hijjah, ay hindi niya puputulin ang kanyang kuko o hindi siya magbubunot ng kanyang buhok o magpuputol ng kanyang buhok sa simulat sa pool na pumasok ang buwan ng Dhul-Hijjah. Simulat sa pool na pumasok ng buwan ng Dhul-Hijjah. So sa ibang hadith na iniulat ni Salama radiyallahu anha, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, idza ra'aytum hilal Dhul-Hijjah wa arada ahadukum an yudhi falyumsik an sya'rihi wa adfarihi. Sabi sa hadith ni Salama radiyallahu anha, ng propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay nagsabi, kapag nakita nyo ang buwan o ang hilal ng Dhul-Hijjah at ang isa sa inyo ay magnanais na mag-alay sa araw ng Eid, ay pigilan niya o wag siyang magputol ng kanyang buhok o kaya naman ng kanyang kuko o kaya magbunot ng kanyang buhok sa anumang parte ng kanyang katawan. So ibang usapin ito sa kinakailangang gawin. Halimbawa, may galis sa ulo, kaya na aksidente, kailangan kukuhan, kailangan putulin o kailangan gupitan dahil may mga dapat na linisin, ito ay ibang usapan. At ganun din, ito ay napapaloob lamang sa nag-intensyon at naglayon. Halimbawa, kung ako ang nag-intensyon para sa akin at sa aking pamilya, ako lang ang hindi magpuputol ng kuko at ng buhok, pero ang aking pamilya na sinama ko sa aking intensyon ay hindi sila sakop ng ganong alituntunin. So halimbawa, kung ang mag-aalay ay si tatay lamang ang pasok dito sa usapan na sinasabi natin, hindi kasama ang kanyang may bahay at ang kanyang mga anak. Bagamat kasama sila sa pangkalahatang layunin at intensyon na gagawing ibada, hindi sila napapaloob sa alituntuning binabanggit natin ngayon.
Pangalawa ay pangalawang alituntunin na napapaloob sa pangalawang alituntunin na napapaloob sa udhiya na sa kalagayan ng mga iaalay ay merong higit na mainam. Ibig sabihin sa kalagayan ng mga iaalay ay merong higit na mainam. Halimbawa, sa mga tupa at kambing, Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ang lagi niyang inaalay ay ang mataba na tupa na kulay puti na merong parang Dalmatian na itim sa kanyang katawan na merong malaking sungay. Ito ay kadalasang iniaalay ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam kapag siya ay nag-aalay sa araw ng Eid. Isang matabang uri ng tupa na kulay puti na may maladalmatian na itim sa kanyang balat na mayroong malaking sungay. Ito yung kadalasang inaalay ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa maraming hadith na iniulat sa Sahih Bukhari, Sahih Muslim, at ilan sa mga hadith na to ang hadith na iniulat ni Anas ibn Malik radhiyallahu an, na sinabi niya ang Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay nag-alay sa araw ng Eidul Adha ng kabshaini amlahaini akranain. Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam nag-alay ng tupa na kulay puti na mayroong itim-itim na maliliit sa ibang parte ng kanyang katawan, mataba, malusog at mayroong malaking sungay. So kapag ang isang tao, halimbawa, ay mag-aalay siya, isang tupa mag-aalay siya o isang kambing mag-aalay siya, siya ang napapaloob na gagawa nun ay pwede niyang ipaloob dito ang kanyang pamilya at ang sinumang may karapatan sa kanya. Halimbawa, ay kasama dito ang aking may bahay at ang aking mga anak at ang aking mga nanay, tatay. Pwede yung isama. Kahit yung pumanaw ay pwede nating isama. Pero, yung magkakatay tayo o mag-aalay tayo ng alay sa araw ng Eid, halimbawa meron kang isang tupa na mataba, kakatayin mo yon dahil para sa iyong yumaong mahal sa buhay. Ito ay kadalasan merong diskusyon sa pagitan ng mga ulama na kung saan ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sinasabi nila na hindi niya to halos ginawa, bagamat may mga pamilya siya, may mga anak na pumanaw na o ilan sa kanyang mga asawa pumanaw o ilan sa kanyang mahal sa buhay pumanaw noong siya ay nabubuhay pa, pumanaw yung mga mahal sa buhay, pero never na naulat na ang Propeta Muhammad ay nagkatay ng tupa para sa kanyang tiyo na si Hamza halimbawa, o para sa kanyang mga anak na pumanaw na tulad na mga anak ng mga lalaki, o ang ilan sa kanyang mga anak na babae na pumanaw na ay hindi ito naulat na ginawa ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. So sino ang priority natin isama sa ating udhiya, bagamat tayo ang magkakatayo o mag-alay nito, yung mga mahal sa buhay natin na buhay. Pero pwede din natin silang isama yung mga yumauna para malahat sila sa kantimpala, pero hindi sila yung mag-aalay tayo ng para lamang sa Allah subhanahu wa ta'ala at ang reward ay mapupunta sa kanila. So kabilang sa mga lituntunin dito ay ang hayop na iaalay natin ay mainam na ito ay iharap sa kibla kapag ito ay kakatayin. Iharap sa kibla kapag ito ay kakatayin. At ito ay naiulat na sa ilang mga narration, naiulat na ito ay ginawa ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pero hindi naman obligado. Mainam lamang. Mainam na gawin ito bilang pagtugon sa ilang mga narration na ginawa ito ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kung saan ay bago niya gilitan ang kanyang alay sa araw ng Eid, ito ay pinaharap sa kibla. At binanggit ang pangalan ng Allah subhanahu wa ta'ala. So, ayon sa fatwa ng mga senior scholar ng Saudi Arabia, ito ay gawaing mainam o malapit sa gawaing sunnah. Ang hiharap ang
iaalay sa kibla sa araw ng Eid. Sabihin, ang nakatuon dito ayon sa kanila ay ang pagharap sa kibla ng iaalay na hayop sa araw ng Eid, sa araw ng Eid. Pero sa ibang mga araw na iaalay ay hindi sila nagsalita ukol sa bagay na ito. So, ang kadalasan ay araw ng Eid dahil ito ay naiulat na ginawa ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Susunod sa mga alituntunin na papaloob dito ay ang kalagayan o kaparaanan ng pagkatay sa hayop na iaalay. Paraan ng pagkatay sa hayop na iaalay. So sabi ni Anas radhiyallahu bin Malik radhiyallahu naiulat sa hadith na iniulat ni Imam Bukhari at Imam Muslim na kung saan sabi niya, nakita ko ang Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam nang siya ay mag-alay ng tupa na kanyang inaalay sa araw ng Eid, kung saan ang kanyang mga paa o ang kanyang mga paa ay nakaapak dito sa tiyan ng hayop, at ito ay pinangalanan niya, sinabi niyang Bismillah, nagtakbir siya tapos Bismillah sa kanya ginilitan. So ayon sa mga ulama ay ang paglagay ng paa o ang ano ba tawag dito sa ano? Hindi itong ano to. Hindi. Ha? Paa itong binti paglagay ng binti sa may bandang tiyan ng kakatayin kapag kambing o kaya tupa ay kabilang sa paraan na ginawa ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hawak niya ng kaliwa yung ulo, habang yung kanan ay hawak niya sa kutsilyo tapos ginilitan niya ng ganun. Kumbaga, nakaharap doon sa kibla yung ulo, tapos nakahiga sa kaliwa, ay sa kaliwang side yung kambing, tapos nakadagan ang binti sa may kanan, sa may tiyan, tapos nakahawak sa ulo, tapos ay ginilitan gamit ang kanang kamay na may kutsilyo, ganun. So ganun yung ginawa ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yung binti niya ay nilagay doon sa may tiyan, habang hawak niya yung ulo, nakaharap sa kibla yung tupa, tapos ay ginilitan niya Bismillah, Allahu Akbar. So bago yun ay yung pag-intensyon na ang alay na ito ay para sa Allah subhanahu wa ta'ala, mula sa Allah at para sa Allah, ito ay udhiya ni ganito ganyan, Bismillah, Allahu Akbar. So kakatayin na yung hayop na iaalay sa araw ng Eid. So para sa mga kamilyo, ang pinakamainam ay yung tinatawag na nahar. Ang nahar, ito yung parang tutusukin yung dito nila. Tutusukin yung dito habang nakatali ang kaliwang paa. Nakatali ang kaliwang paa at hindi nakatali ang kanang paa. Tapos sila ay nandun sa may kwadra. Tapos itutusok dito sa may liig nila. Kasi yung kamilyo malaki. Malaki yung kamilyo, mahaba din yung liig. Kaya niyang pagatin yung isang tao at buhatin. Kapag kung sakali ay kaya niyang buhatin yung isang tao at ihagis gamit ang kanyang bibig. So ang pinakamainam na pagkatay sa kanila ay nakatayo sila. Nakatayo tapos tutusukin yung dito. Pero sa makatulad ng mga baka ay mainam na katay sa kanila. Kakatayin, ibig sabihin paihigain dahil ng ginagawa sa kambing o kaya naman ay sa tupa. Sabi ni Imam Al-Qurtubi, وَالدَّبْهُ أَوْلَى فِي الْغَنَمِ وَالنَّحْرُ أَوْلَى فِي الْإِبِلِ وَالتَّنْهِيرُ فِي الْبَقَرِ وَقِيلَ الدَّبْهُ أَوْلَى لِأَنَّهُ الَّذِي ذَكَرَهُ اللَّهُ تَعَالَى. Sabi ni Imam Al-Qurtubi, ang pagkatay ay mas mainam sa hanay ng mga kambing at tupa, samantalang ang nahar ay mas mainam para sa hanay ng mga kamelyo. Yun yung tutusukin yung dito nila.
At ganun din sa baka, pero ang higit na mainam sa baka ay ang pagkatay, dahil ito yung binanggit ng Allahu subhanahu wa ta'ala. So, bagamat ito ay katay o kakatayin, kailangan sa pagkatay ay naputol yung dalawang malaking ugat ng hayop dito. Yung daanan ng pagkain sa kadaanan ng hangin. Kahit mainam kung tayo ay nakalaan o tayo yung nakatalaga sa pagkakatay, alamin natin ang alituntunin ng paraan ng pagkakatay. Huwag yung mabilisan na paraan ng pagkakatay. Basta makatay, okay na. Hindi dapat ganun. Dapat ay alamin natin ang alituntunin dahil gumagawa tayo o tumatayo tayo ng isang gawaing kaaya-aya sa Allah subhanahu wa ta'ala. At yun ay yung pag-aalay. Kahit kung tayo yung nakatalaga sa pagkakatay, alamin natin ang alituntunin ng paraan ng pagkatay. Yung hasayin natin ang ating mga kutsilyo, ilayo natin yung kakatay natin sa mga kaparehas niyang mga ialay, mga ganung mga bagay. Paraan ng pagkatay ng Propeta Muhammad SAW, alamin natin. Ano yung dapat naputol sa mga ugat, dapat ay aralin natin. Hindi yung basta nakatay na lang ng katay. So ito ay gawaing ibada, at ito ang mahalaga dito yung mapadanak yung dugo at ialay ito para sa Allah subhanahu wa ta'ala. Hindi yung basta mabilisan matapos, ma-distribute yung mga karne, makakain, makauwi na may dalang Sharon. Hindi ganun. Hindi ganun ang mahalaga doon. Ang mahalaga dito, ayusin ang pagkatay. Ingatang mabali ang mga buto bago ito katayin. Malumpo, ano pa mang uri ng ginagawa ng iba kasi gusto nila mabilisan na yung trabaho. Hindi ganun. Gawin natin ito ng alinsunod sa kaparaan ng ginawa ng Propeta Muhammad upang tanggapin ni Allah sa pamamagitan ng ating mga gawaing pag-ibada ang gawain o may gawad ang gantimpala. So ulitin ko, ang lahat ng mga nakatalaga sa pagkakatay ay maging maingat sa paggalaw dahil ito ay ibada. Hindi tayo magkakatay o hindi kayo magkakatay para ibenta sa palengke ng mabilisang paraan ng pagkatay. Magkakatay kasi ito ay alay. Maaring kayo ay inatasan o kayo ay inutusan o sa inyo ipinagawa yung gawaing ibada na hindi nagawa ng mga taong mga bagay na yan. Kaya gawin natin ito ng nararapat sa karapatan para ito ay mapasa kanilang gantimpala ng Allah subhanahu wa ta'ala. So wag natin itong gawing mabilisan. Hindi naman mabilisan ang ibada na to. Kasi sa araw ng Eid, sa ika-10 araw, sa ika-11, ika-12, ika-13, pwede pang katayin yung mga hayop na ito. Kaya hindi tayo pwedeng magmadali. Dapat kung magkakatay ay gawin natin ito ng mainam na paraan ng pagkakatay. Alamin natin ang mga lituntunin ng paraan ng pagkakatay. So, iwasan natin ang paggamit ng ngipin o kaya naman ay patalim na gawa sa kuko. Ang ngipin na panggilit o kaya naman ay buto na pinatalas upang gawing panggilit ay hindi maaring gamitin sa panggilit ng hayop. Pwede tayong gumamit ng ibang matalas na gamit tulad halimbawa ng bakal o kaya naman ng bato o ano paman, pero ipinapaiwas sa atin ang paggamit ng ngipin na pinatalas o kaya naman ay buto ng hayop na ipinatalas. So ito ay hindi maaring gamiting panggilit ng hayop. So ang ibang bagay o ibang paraan ay pwedeng gamitin bukod dito sa binanggit nating dalawa na dapat nating iwasan. So pang-anim ay maging mahabag tayo sa hayop na kakatayin natin, katayin natin ito sa paraan na nararapat na katayin. Sabihin, huwag nating pahirapan, huwag nating pukpukin, paluin, huwag nating lumpuhin. Kasi sa dami ng kakatayin natin ay na-stress na rin tayo, kailangan maubos lahat tayo. Ang ginawa na ay hindi inayos ang paraan ng pagkatay. So, ang Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sinabi niya, "Inna Allah katabal ihsana la kulli shay." Tunay na si Allah ay ipinag-utos ang kabutihan sa lahat ng bagay. Fa idza qataltum fahsinul qatla, fahsinu al-kitla. At kung kayo ay wa idza dabahtum fahsinu dabha,
وَلْيُحِدَّ أَحَدُكُمْ شَفْرَتَهُ وَلْيُرِحَ ذَبِيحَتَهُ. Sabi ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kapag kayo ay kakatay, ay katayin niyo ito sa pinakamainam na paraan ng pagkatay. Inyong hasain ang inyong mga kutsilyo at sa pamamagitan nito ay bigyan ng kapahingaan ang inyong kinakatay. Huwag yung basta gilit ng gilit, dapat ay asahin mo rin yung kutsilyo mo. Mga purol na, dapat ay patalasin. So, kailangan handa talaga yung mga kutsilyo na matalas. Hindi yung mapurol na ginigilit-gilit na ganon, sumisigaw yung kambing na nahihirapan sa paraan ng paggilit sa kanya. Mas mabilis na mamatay, mas mabilis na dumanak yung dugo, mas mabilis na maputol yung mga dapat naputol na ugat, mas mainam ito na kaparaanan ng pagkatay sa kanila. Sunod dito ay hindi maaaring bigyan ng karne ang mga taong babayaran dahil sila yung magkakatay. Hindi po pwedeng bigyan ng karne ang mga taong magkakatay at sila ay babayaran sa kanilang pagkakatay. Hindi sila maaaring bigyan ng karne kapalit ng trabahong kanilang ginawa. So kung halimbawa kung si Juan, babayaran siya yung matador, babayaran siya, hindi siya pwedeng bigyan ng kapiraso ng karne o ano pa mang mula sa hayop dahil sa tungkuling ginawa niya. Pero pwede siyang bigyan ng mula sa party mo, bigyan mo siya bilang kawang gawa sa kanya. Pero yung bibigyan mo siya ng karne dahil karagdagan sa kanyang tungkuling ginampanan, ito ay hindi po pwede. Sabi ni Ali radhiyallahu an, mula sa hadith na inulat ni Imam Bukhari at Imam Muslim, amarani Nabiy sallallahu alaihi wasallam an aquma ala al-budni wala u'tiya alaiha shay'an fi jizaratiha. Sabi ni Ali radhiyallahu an, itinalaga ako ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na sa gawain ng pagkakatay at hindi maaring bigyan ng anuman mula dito sa katay kapalit ng tungkuling ginampanan ang isang taong nagkatay. Sinulit natin, hindi siya pwedeng bigyan ng kapiraso ng karni katumbas ng tungkuling ginampanan niya. Parang kumbaga binigyan mo siya ng 1,000 tapos binigyan mo pa ng karni 2 kilo para dahil katumbas ng tungkulin na ginampanan niya. Pero maaari mo siyang bigyan ng kawang gawa, hindi kasama sa tungkuling ginampanan niya. Halimbawa, ito kawang gawa ko to para sa iyo. Hindi ito yung kasama sa tungkuling ginampanan mo. Dahil kasama ka namin dito, ibigyan kita ng karni at ang intensyon mo dito ay kawang gawa. Hindi yung katulad ng ginagawa ng iba na babayaran mo ng 1.5 tapos sa kanya pa yung 4 na paa, pati buntot, pati ulo. So hindi pwede yun. Hindi pwede yun. Maaari mo siyang bigyan kawang gawa pero hindi yung katumbas ng tungkuling kanyang ginampanan. Sabi ng mga ulama, i'taul jazzar ala sabilil ujra mamnuun li kaunihi muawadha. Sabi ng ilan sa ating mga ulama ay ang pagbibigay sa mga matador ng kapalit ay hindi po pwede dahil ito ay kapalit. Ibig sabihin, kapalit ng kanyang tungkuling ginampanan, bibigyan mo siya ng karne. Pero kung kawang gawa, pwede itong ibigay sa kanya. Halimbawa, nakikita mo na yung matador ay may pamilya din, may pangangailangan. Karapat-dapat naman bigyan mo ng karne pero hindi yon parte ng tungkulin na ginampanan niya. So kabilang dito ay mainam na sa mga mag-aalay, sila yung tumayo na mag-alay. Kung nandyan naman yung mag-aalay o kaya naman ay kasama naman siya sa mga present, hindi siya halimbawa nandun sa ibang lugar o nasa ibang bansa, ay mas mainam siya yung mag-alay. Halimbawa kung ang mag-alay ay si Pedro, nandito naman si Pedro,
andito naman siya, mainam na siya yung mag-alay. Hindi yung iutos niya pa sa iba o kaya naman ay magkuha pa siya ng kakatay. At least siya yung maggilit at tumulong na lang siya sa pagproseso ng karne na inialay. Yun ang higit na mainam. Bakit yun ang higit na mainam? Dahil ang Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa tuwing nang siya ay mag-aalay sa araw ng Eid, ginagampanan niya to mismo sa kanyang sarili. Siya mismo sa sarili niya ang nag-aalay o nagkakatay ng tupa na iaalay niya para sa Allah subhanahu wa ta'ala. Hindi niya to iniutos sa iba. Hindi niya inutusan ng iba na kumatay ng kanyang alay para sa kanyang sarili. So kung wala naman, halimbawa nasa ibang lugar at bumili siya ng kambing dito, halimbawa, walang problema na ikaw yung tumayo kapalit niya na mag-alay o magkatay. Pero kung nandyan siya, mas mainam yun. Mas mainam na siya yung mag-alay o magkatay para sa Allah subhanahu wa ta'ala. So ito ay ilan sa mga lituntuning napapaloob sa udhiya sa araw ng Eid. Palatandaan natin kung tayo ay mag-aalay o kasama sa mga mag-aalay sa araw ng Eid, magtanong tayo. Magtanong, magbasa, mag-aral tayo upang ang ibadang gagawin natin ay hindi mabaliwala. Dahil hindi na ito mauulit. Ito ay isang beses lang sa loob ng isang taon, kaya't gampanan natin sa abot ng ating makakaya ng mainam na pagganap sa ibada na ito. Tandaan natin, kamahal-mahal ang ibada ng pag-aalay sa araw ng Eid sa Allah subhanahu wa ta'ala, kaya't gampanan natin ito ng buong puso nang mayroong layunin para ito sa Allah subhanahu wa ta'ala, at gawin natin ang makakaya natin at hingin pagkatapos nito ang pagtanggap mula sa Allah subhanahu wa ta'ala sa ibadang ginampanan natin. Hingin natin lagi sa Allah subhanahu wa ta'ala na tanggapin ng ating mga mabubuting mga gawa, dalisayin ng ating mga puso at ang ating mga intensyon, at ilaan ng Allah sa timbangan ng ating mga mabubuting gawa ang mga gantimpalang ating mapapala. Hiningin natin lagi sa Allah subhanahu wa ta'ala na nawa patawarin ang ating mga kasalanan at dalisayin ang ating mga kasalanan bago tayo datnan ng kamatayan, at ihanay tayo sa kanyang mga tuwid na mga alipin sa kabilang buhay. Subhanakallahumma bihamdi wa nashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk. Walhamdulillahi rabbil alamin.